naranasan ko na may good and may bad na tanggap ako ng kamag-anak. Pero not all the time naman. Priority ko yung kamag-anak ko nun kasi gusto ko sila yung mga una kong taong tutulungan. Hindi lang naman ako yung tutulungan nila. Matutulungan ko rin sila in a way na magkakaroon sila ng source of income. Parang sa mainstream ngayon, ang nakikita mostly is kita. Pero in reality, may mga tulong ka na nagagawa sa paligid mo, sa mga team members mo. Maaari ka na rin makipag-connect sa ibang negosyo at natutulungan nyo na yung isa't isa. Ngayon sa mainstream, puro flex, di ba? School. Para sa akin, pinaka-importante, financial literacy. Dapat alam mo kung paano humawak ng pera. Alamin mo ano yung lumalabas, pumapasok, kumikita ka ba o hindi. Kaya yan yung nangyari sa akin nung una eh. Dami ko nasubukan ang business pero banat lang ng banat. Lalabas ko yung pera, may papasok, gagastusin ko. Kasi nga, magastos ako dati. Sobra. Alright. Good day sa lahat and welcome to the second episode of Mindshift Podcast. Yes, sir. Kasama ko nga pala dito ang aking matagal na rin kaibigan and another entrepreneur artist, graffiti artist na si Weezo. Yes, sir. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Mindshift. Let's go. Alright. Quick introduction muna tayo. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang negosyante. And I'm also a former graffiti artist. Hindi ko pa kasi na-share dito sa podcast eh. So, kaya rin na-invite ko to si aking kaibigan, brother from RPG crew. May isa po kaming crew na matagal na rin nasa eksena ng graffiti. And eto po si Weezo ay parang kapatid ko na rin sa eksena to. So, would you mind introducing just a quick idea or information about you, bro, para malaman din ng audience natin? Yun, what's up? Ako nga pala si Weezo. Tinatawag din akong Ralph ng mga tropa or Abu. Marami akong pangalan, marami akong personality. Pero, ayun, siguro nasa 14 years na rin yata ako nag-graffiti. So, dekada na rin kami magkakilala nito ni Game Over, ni Angelo. So, ayun, tapos may business din ako. So, marami na ako nasubukan business pero currently yung pinakamatagal kong business, yung Sweet Root Cassava Cakes. Tapos, ayun, tapos nag-mural din ako, tumatanggap din ako ng mga projects, ganon. So, ayun yung mga ginagawa ko sa buhay ko. Tapos, yun, dati rin ako nagtrabaho sa corporate, sa BPO. Matagal din, mga 8 taon din. Matagal din, ano? 8 years, no? Oo, bago ako nag-full-time sa pagnenegosyo. Okay. Ganon. So, sa mga audience pala natin, ito yung Sweet Root Cassava Cakes, tarts, and delicacies nyo, no, tol, no? Yes, sir. Ito yung cupcakes natin, cassava cupcakes. Oh, yun. Pwede nyo rin po i-check yung Facebook page nila. And also, you might also check yung Facebook page ng aming crew, which is Random Pattern Gestures. Yes, and meron din kami sa Instagram, rpg.920. Check nyo yun. Nandun yung mga works namin sa mga galing sa mga iba't ibang artists na part ng crew. Okay. And then also, no, this coming 2 days to go, no, ano na, Meeting of Styles na, no, bro, Meeting of Styles 2024. So, ngayon, Wednesday. So, this coming Friday, Meeting of Styles magaganap sa may Lakeshore Taguig. Okay. So, ano yun? Sawa yun. Ang daming pader doon. Tapos, no? foreign artists, marami ding mga, dadayo sa Pilipinas para magpinta. Tapos, other than that, marami din tayong mga maangas na talaga na mga local artists na magpe-paint din sa araw na yon. So 3, 4, 5 ng May, Lakeshore Taguig yon. Pag available kayo, daan kayo doon. Dadaan din kami doon, tol. Tapos ito kasing Meeting of Styles is like the biggest event annual ng mga street artists and graffiti artists currently dito sa Pilipinas, 'di ba? And hindi lang siya sa Philippines ginaganap din siya sa iba't ibang bansa. So, kumbaga, ang nangyayari dyan sa International Meeting of Styles, may kanya-kanyang date per country. Tapos, meron silang website kung saan magre-register yung mga artists. Tapos from there, pwede nang mag-apply yung mga artists sa iba't ibang Meeting of Styles. So, halimbawa, trip kong pumunta ng Australia o kaya ng Thailand, mga ganon. Kung pwede rin ako mag-join through that website. So, ganun kaganda yung Meeting of Styles. So, ano talaga to? Global talaga to. Yes, Before sir. din kasi nakapag-paint na ako sa Meeting of Styles, by the way, i-share ko rin yung experience ko.
yung pumupunta kasi dyan, talagang mga iba-ibang bansa. May Europe, may Australia, US, Canada, ano pa Lahat. ba? Halos lahat ng bansa, no? Oo, Tapos oo. ngayon ko lang narinig na kapag qualify, kumbaga nakasali ka sa local leg natin dito sa Pilipinas, pag pumunta ka at na-timingan mo yung event date sa ibang bansa, pwede ka rin magpinta, no? Oo, pero kailangan pa ring mag-process ng mag-go through ka dun sa application ng Meeting of Styles. Okay. So ilang years ka na nagpipinta doon, tol? Veterano ka na dyan, eh. Simula magka-Meeting of Styles, kasama na ako una pa lang. So, ayun, parang 2014 yata or 2013 yung unang Meeting of Styles sa Marikina ginanap yon sa may Paliparan. Doon tayo unang nagkita, Oo, tol, eh. Diba? doon, tol. Tapos, Solid. after like 3 years, doon na ako sumali ng RPG crew. Doon ko na nakasama tong mga brothers ko. Brothers from the street art and graffiti scene. Yun. Ako nagpasok kay Game Over sa RPG. Oo, yun. Siyempre, yun kasi yung roots namin bilang mga individuals. Galing din ako ng BPO industry, bro, 'di ba? Alam mo naman, totoo. 10 years ako, tapos ikaw 8 years, no? Tapos Oo. mas nauna ka sa akin nagnegosyo, eh, 'di ba? Oo, pero wala lang eh. Wala lang ako magnegosyo, parang trip lang. Gusto ko lang magkaroon ng something na ibang ginagawa other than the job. Tapos hindi ako ganun kaseryoso nung una, pero oo, nauna nga ako mag-try ng mga business. Saka mas more on yung ako kung titignan ko yung i-explain kita sa mga audience naman natin. I would say na ikaw yung klase ng ng artist na more magaling ka rin sa event organizing. 'Di ba marami ka rin in-organize nun, bro? Ayun, yung Beers and Burners annual event din yon. So parang nakalima din yata kami na ayun, sa atin yung event natin nakalima yata tayo nun. Tapos naging busy lang talaga ako sa business kaya hindi ko na natutukan. Kahit yung isa kong brand, hindi ko na rin natutukan masyado kasi ayun. Well, anyway, yun nga rin pala, talking about your brand, which is yung high profile, no? High profile, yes. So is it one of your business before o meron pang mas nauna dyan, bro? So nauna talaga akong kumita ng pera sa damit. Damit talaga yon nung una. Meron akong tropa dun sa Pembo na nagpiprint ng t-shirt. Tapos ang ginagawa ko, nagmi-middleman ako, kumukuha ako ng mga kliyente, kinukuha ko yung presyo nila, pinapatungan ko, tapos ayun, yun yung kita ko. Yun yung una kong source of income. Tapos bukod doon, mga spray paint din. So ako yung nakatuklas nung warehouse ni Nippon. So nung nalaman ko saan yung warehouse nila, kasi before pa going back pala before pa noon, di ba yung Pilox, yung ginagamit natin dati nung nagpe-paint tayo? Oo, wala pa yung mga international brands. Oo, yun yung parang pinakamagandang quality ng paint dati dito sa Pilipinas na maraming selection din ng kulay. Yun talaga. So, ayun, Pilox, parang kung meron nga yung Iron Lock One Take, yun lang ang meron kami dati, tsaka Bosni. Tapos latex, yun. Oo, yun. Yun talaga, meron lang tayo nun. So, nahanap ko yung warehouse. Before kasi noon, may nabibilang kami 70 pesos lang. Isa. Magkano yun sa Ace Hardware? Pag binili mo, parang 230 yata, 210, ganun. Basta mahal. Minsan 300 pa nga yata eh. Oo, times 3 nga yung presyo pag talaga sa mall mo yan binili. Oo, yun na. So, ako, nakakabili ako ng mga reject na Pilox paints noon. Yung may mga pintura lang sa labas o kaya nagkaroon lang ng kalawang. O kaya halimbawa sa isang box, may isang piraso doon pumutok, tapos nalagyan na ng pintura yung iba o kaya sumirit, nalagyan ng pintura. Reject na yung lahat. So yun lahat, nakatambak lang yun sa warehouse nila. Nahanap ko yung warehouse, bumibili ako ng paint. Tol, 30 lang isa yun. 30 lang pala yun. Tapos binenta ko rin ng 70 or 75 yata. So parang, ayun, nakakapagpagulong ako ng pera doon. Estudyante ako noon. First year college yata or pa second year college. Siguro year 2010 pa siguro yan or 2011, ganun. Oh, yun. Naalala ko nga yun kasi yung Pilox nga noon, online pa yun through Facebook din. Tapos wala pang marketplace noon. Wala pa atang parang early era ng Shopee, Lazada or other platforms. Ano yun? Pinopost ko lang yun sa Facebook ko. Tapos, di ba, bibili ako ng pintura sa sa may Tanyag dito sa Taguig. Tapos babiyahin ko yung tol, tricycle.
wala akong sasakyan eh. So lahat commute yun. Isipin mo, may dala akong 50 spray paint, nakakahon, magta-tricycle ako, magji-jeep ako, tapos magji-jeep ako ulit, isa pa. Pero, imbis na iuwi ko yun sa bahay, dinadala ko na agad sa market. Okay. Naalala ko na Tapos sa yung may era na yun. mini stop. Yun nga. Doon lang. Kasi may lamesa doon. Bibili ka ng FT sa mini stop, inumin. Yun yung mga era na nag-start pa lang din magbenta si Sir Trip Martinez na Oo. Ayun, shoutout nga rin pala kasi si Carrot bombing is actually he is the main organizer ng Meeting of Styles, no? Siya talaga ang utak sa lahat niyan. So shoutout kay Trip na walang yarin talaga. Grabe, solid ng tropang yan. So yun, kasi syempre nagme-mesmerize din kami sa mga early years ng graffiti feelings namin, no? Nostalgic days. Oo. At least kahit paano napagkwentuhan natin yung roots niyan, no? So going back nga pala, 'di ba? Balik muna tayo sa topic ng pagninegosyo mo. After nung pagbebenta mo ng spray paint, ano yung mga naisip mo iba pang parang source of income when it comes sa graffiti scene, bro? Paano ka napunta sa clothing line at paano ka napunta sa event organizing? Kasi yun yung mga skills na actually mahina ako kaya gusto ko rin maintindihan, bro. Baka makakuha tayo ng lesson sa ganyan. So siguro more on exposure ko lang talaga kasi mahilig ako pumunta sa mga event. So nakikita ko yung mga pwedeng pagkakitaan doon sa event. Pero ako personally nung nag-event ako, more on fun lang talaga yun para sa akin. Kaya never ako nagkaroon ng pera nung abonado pa nga eh. Pag nagpapa-event ako. So syempre yung mga tutugtog. Maswerte na rin ako na marami akong kakilala na artist. Tapos, bata pa yung eksena nun ng hip-hop. Di ba? Oo. Parang, hindi pa siya ganun kaputo katulad na ngayon. So, parang, sa eksena natin, ang pinakamaangas ata isa yung GSM. Di ba? Ganon. So, ayun, maraming connect. Tapos, lahat naman yan, since nasa isang eksena lang kayo, nasa hip-hop lang kayo, madali na lang kayong magko-connect kasi meron kayong common thing. So, mula sa isang tropa ni ganito, kaibigan ng kaibigan hanggang sa lumalawak na lang yung connection. Doon na ako nakaka-build ng network. Doon mas nagiging possible yung mga gusto kong gawin. So, hindi lang ako yun. Marami ring tumutulong sa akin. Pero, ako yung nagde-direct kung parang pinagdudugtong-dugtong mo rin siya, no, tol, no? So, yun yung magandang lesson din natin, when it comes sa network, no? Hindi porket na nasa isang circle ka, may opportunity na pwede lang natin din pagdugtong-dugtungin yung mga bagay. And out will come something na magiging source of income din natin. And actually, nung mga era na yun, subculture pa talaga ang graffiti and hip-hop scene, no? Wala pa yung mga music label na talagang sumikat na yung mga rappers dito sa Pinas, di ba? Or hip-hop artists dito sa Pinas. Siguro, bumibuelo na nung mga time na yun. Early years, no? And then, yun nga, masaya talaga na nakaka-get along din tayo. Kasi ako nun, medyo naman ako nun, underground scene ako dito sa Cavite. And hindi ako masyado makalabas ng Maynila. Kaya nga bilib na bilib ako sa'yo nun, tol. Kasi ang galing ng execution mo na napagdudugtong-dugtong mo lang and at the same time, kinokontak mo lang sila lahat. Tapos magsasama na sa ibang event, di ba? Sa isang event, di ba? No? Tapos, ayun na, syempre pag nakuha mo na sila sa isang event, pwede mo umulit na lang. Ganun. Oo, no? And at the same time, natutulungan mo rin yung mga brands na yun to be known. Kasi dun sa event na yun, dun na yung exposure mismo di ba? Oo, parang ganun na lang din. Kaya most of the time, free yung event. Kasi give and take lang din. So, nagkakaroon sila ng bagong audience dahil sa event. Kasi syempre, humahata ka ng tao. So, say for example, si isang artist, hindi kilala doon. Tapos may kilalang silang artist na gusto nila mapakinggan. May chance na magustuhan din nila yung artist na iba. Kasi nga, napakinggan nila live. Mas malakas yung impact kasi ng napapanood mo yung artist ng live. Kasi sa pa nga lang sa earphones mo pa nga lang o kaya mapatugtog mo lang yung artist. Pag maganda talaga yung music niya, tatamaan ka talaga. What more pag nasa stage. So ganun. So ganun yung parang magandang nagiging effect ng paggawa ng event. Tsaka ngayon, tol, pag nag-event ka, grabe na rin. Kasi sobrang laki na rin ng industry. So, TF-wise, ang laki na rin ng TF ng mga artist natin ngayon. Pero meron ka pa rin makukuha ng mga magagaling na nagsisimulang artist pa rin. Artist. Pero, ayun, sobrang lawak ng
no? eksena natin. To think about it na mga nagsimula tayo sa ganun and now we're also running our own businesses. Somehow, hindi man naging well-rooted or well-seated na sa same scene. Pero at least yung mga lessons na nagawa natin within the subculture. Oo. At nakaambag din naman tayo kahit papano doon. No? Totoo. So now, going to your, nung, di ba, after ng event organizing, parang dyan mo na rin nilaunch yung high profile no, tol? So, syempre, yun na lang din yung pinakabawi ko pag nag-e-event ako. So, yung exposure ng brand. Talagang sinasagad ko mag-promote pag sinasagad ko i-promote yung brand ko. Syempre kasi parang yun yung sweat equity ko kumbaga sa kumpanya. Sa kumpanya ng ginagawa kong event. Not totally na company siya. Parang lang naman. Trip-trip lang talaga yun ng dalawang crew. So, background lang ng content tungkol sa Beers and Burner. So, lang yan. Magpe-paint jam lang kami ng SDFK tsaka ng RPG crew. Tapos parang, tara, na tayo, event, gawin na lang kaya nating event. So, labo-labo pa yun. So, parang lang, ang meron lang kami, may game of skate kami. Kasi skate spot din yung unang venue dun sa may Pateros. Entrance fee, 2 mucho. Tapos, kami rin yung iinom sa loob. Ang cool ng eksena, no? Pagka talagang sa simula nandun yung pinaka-feel ng street talaga kapag yung in the raw na eksena pa no? Sabi mo, saan ka nakakita event? Entrance mo alak. Parang mapasok ka, mag-aalay ka ng alak. Ganun lang. Tapos, makakanood ka na ng mga nagpe-paint. Parang kasi yung Beers and Burners nga kailangan may alak. Tapos, burners, yun yung mga term namin na kung tawagin sa mga mural or graffiti na pyesa. Yun, para alam din ng mga audience natin. So, masasabi mo rin na parang nasa line to ng passion mo, no bro? Kaya talaga nagagawa mo ng kahit wala tayong masyadong income, no? Wala talaga. Abonado pa. Pero, nandun yung puso ko sa pag-event, nandun may knowledge ako. So, kung gustuhin ko mang pagkakitaan siya, kaya no? Oo, kaya. Events. Ang laki kaya ng pera sa events. Tol. Diba? Lalo na sponsorship, diba? Isipin mo pa lang yung mga yun. Yun. Tsaka lalo na kung maganda yung execution mo, magagawa mo talaga ng tama. Most likely, diba? Tapos ngayon, mga sikat na yung mga artist na yun, diba? Nasa eksena, diba? Sila, ikaw na mag-name or... Ayan, sila... Ngayon, sobrang lakas si Heb Abi, nag-concert lang lately, tol. Grabe. Parang... Ang tagal na sa Pilipinas. Sila Wayan. Yan, lalo na si Wayan. Yung nagsimula sa SDFK dati. Al James. Al si Al James. Diba? Si Vroom. Diba? Nagpe-paint yun sa graffiti dati. So, malaki rin talaga ang in-improve ng sistema to think about it na mga mainstream na sila talaga ngayon. Well, much respect din pa rin kasi isipin nyo yun, we came from the streets talaga, humble beginnings, and to think about na magiging ganun pala yung eksena. Sobrang laki na, no? Mahal na, yaman na ni Al James. Marami na talaga silang napatunayan, kumbaga. And somehow, kami naman na nandito rin, marami rin naman kaming natutunan along the way. Now, going to, ulit tayo, entrepreneurship, bro. Yung pagiging graffiti artist natin, street artist, sa'yo, paano mo maipapaliwanag na naging parang fruitful siya sa pagbuo ng brand mo ngayon? When it comes that you build your high-profile na clothing brand nun, tol. Yung sa brand ko kasi, ang concept ko doon is to promote talaga yung art scene ng Philippines. So, ang ginagawa ko nun, nakikipag-collab ako sa mga local artists tulad ito, si Gold tsaka Carrot Bombing collaboration namin. Ayan, yan pala yung sample na work nila. Ito sa suot ko ngayon. Tapos, yung mga artists, yung mga gawa nila, nilalagay ko lang sa damit. Kasi, to think na limited lang din ako mag-release. So, para siyang may possibility na tumaas yung value niya pag sumikat din si artist. Diba? Pero na yun, labas na ako doon. Ibebenta ko lang siya kung anong price na ibebenta ko siya. Hindi siya yung price na sobrang mahal talaga. Pero pwede din kung, diba syempre kung lumalaki na yung name ng artist, mas nagkakaroon siya ng value. Saka yun yung mga early years, bro Yung parang yung streetwear brands nun saka yung mga ganyan na clothing brands, tol. Hindi pa sila ganun talaga ka-mainstream kagaya na ngayon. Ngayon, mainstream na talaga, diba? To think na yung mga bigger brands na ngayon. Parang araw-araw may 5 clothing line na pinapanganak. Diba? Diba?
So yun yung mga early inspiration din ng mga clothing brands is something that came from ano talaga subculture scene. Oo. Kagaya naman sa ibang bansa kahit sa first world 'di ba sa US. 'Di ba actually sila nga yung nag-influence na instead na lagi lang tayong bibili ng mga high quality brands sa ibang bansa. Why not launch your own brand Local here? brand, oh. 'Di ba? Diba? Tapos ngayon sila na yung mga nakaka-dominate ngayon. Malalakas yung mga yan. Ikaw, show mo to. Hindi, pero alam nyo na yun. Alam naman ng mga nasa street scene yun. Kasi mahirap naman din na magsabi kami tapos wala rin kaming permission sa kanila, di ba? Okay lang yun. So, yun. So, to anyone who is really in-depth na maintindihan yung mga origins ng mga brands, lahat po yan ay nanggaling from humble beginnings. So, ikaw, kung mag-i-start ka rin ng brand mo, don't be discouraged. Kasi may mga kanyang kwento rin yung mga brand eh. Kaya yan nagpatuloy, kaya yan lumaki, and ano ba yung mga ideas nila, bakit nagsimula sila. Which is actually, ano lang, plain and simple lifestyle. Yung lifestyle natin sa graffiti, di ba? I-apply mo lang sa brand mo. Tama. You can also start your brand and at least this might serve as like kahit papano, inspiration or idea for you to start. Pero marami na talaga ngayon eh, no? Nagla-launch eh, no? Pwede rin ikaw yung maging brand. Oh, yun. Oo, pwede rin ganon. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyong gawin sa buhay nyo. Oo, yun. So, yun talaga. Ayun nga, sa pag-graffiti, bukod sa nagiging profitable siya, dahil nga nakakakilala ko ng mga tao sa art scene na nagagawa nating merch, nandyan din yung mga nagpapagawa ng mga murals, mga alam mo yung mga nasa mga restaurants, mga brands na kinukuha rin kami as mga artists para alam mo yung gawin yung kung anong gusto nilang artwork. So, pader, sahig ng court. Oh, di ba? Ang daming project na ng RPG. Random Pattern Gestures, check nyo po sa Facebook. I-plug ko dito yung link sa taas. Check nyo po yung mga projects kasi if you're interested on like a graphic designer for your brand, we might help you out. And you can also choose from different styles talaga. Ito is legitimately born ng street scene. Oo. Ramdam talaga to ng public kasi ito yung local na mga instead na mag-support ka ng mga lagi na lang foreign, why not give a chance to local artists din? Pero in reality talaga marami na talagang project to sila. Pero no hate, pero sobrang dami na ngayong nagmo-mural. Pero masasabi ko na pag RPG, yan talaga yung mga haligi. Simulat sa full graffiti, spray paint na talaga. Yung iba kasi humawak na lang ng lata or humawak na lang ng brush para pagkakitaan yung art. Oo. Pero tayo yung mga nagsimula na ginawa lang natin yun kasi gusto nating gumaling, mag-express. Alam mo, gumaling ka mag-art, matuto. Kasi ano lang naman to dati interest lang to dati. Saka hindi ka rin naman, graduate ka ba ng art school, Tol? Hindi naman tayo graduate ng art school eh. Hindi nga ako graduate eh. Ako rin, hindi ako graduate ng college technically. Pero nag-aral ako ng art sa University of Makati animation. Pero hanggang third year lang ako doon, na-kick out ako si Raulo kasi ako eh. Before pa yan nung graffiti o nung panahon na nag-graffiti? Doon na ako nag-graffiti. Nung college. Pero parang nag-i-sticker ako nung fourth year high school ako. Pero nung first year college, nakilala ko si Restock. Shoutout din nga pala sa brother namin na si Restock. Kung mapapanood mo to. Isa yan sa mga pinakamamaw na ngayon sa eksena. Panalo siya nung Matira Matibay eh. Champion! Si Champion. Si Champ. Check nyo rin po Matira Matibay. And then magandang event yan ng mga naglalaban-laban na mga pagalingan ng style and technique sa pag-graffiti. Yan. Malupitan. Magkakaroon pa ba ulit nung Matira Matibay daw, Tol? Di ko rin alam, Tol. Ang organizer kasi niyan is sila Exiled. Oo. So, okay lang ba napa-plug natin? Oo, walang problema. Lahat yan graffiti scene. So, okay, sige. Lahat yan mahal natin. Oo, syempre. Tol, kung kaya natin silang i-promote, why not, di ba? Oo, kaya baka wala lang permission pero anyway, andito naman na tayo, diba? Kasi shoutout po, support po kami sa street art and graffiti scene ng Philippines. Kasi sa ibang bansa kasi malaki na talaga ang support. Oo, grabe. Kaya parang ako na bilang hindi na ako talaga active, hindi na ako nakapag-paint sa street. Parang gusto ko rin mabigyan ng kahit papano ng pagkakataon din or focus ng mga sponsors and
brands na makita ulit or ng public din na makita ulit na may mga magagaling tayong artist dito. Sobrang dami. As in, pwede kang mamili sa iba't ibang style. Sa RPG pa lang, mabubusog ka na. Andyan sila Jade Swayan, sila Nemo Aguila, sila Quark, sila Nostras, si Restock, si Naper, si Weezo, nandiyan din. Sobrang dami. So parang dun pa lang, iba't ibang style. Iba't ibang personality. Iba't ibang personality. Tapos lahat nagka-gallery na nagsasolo show na rin, ano? Yan. Ayun. Not all, pero mostly. Oo. Tapos mga veterans, no? Oo. So yun, going forward naman tayo sa next topic natin, ano? Paano ka naman natawid sa Sweet Root, Tol? Kasi ang layo, di ba? Sobra. Ano? Pero Tol, di mo na itatanong, first love ko kasi talaga yung pagluluto. Maliit pa lang ako. Natuto rin ako sa Ermat ko. Shoutout sa Ermat ko. Sobrang hello po, tita. Yan yung nagturo talaga sa akin magluto. So kung nasasarapan kayo sa product ko, mag-thank you kayo sa nanay ko kasi siya yung nagturo sa akin magluto. Siya yung nagbigay sa akin ng taste. Ayun. Thank you, tita. Masarap. Pagtuturo ko yan. Kasi kung hindi masarap yung pagkain nyo sa bahay, hindi masasanay yung dila mo sa masarap na pagkain. So, salamat sa nanay ko kasi lagi siya nagluluto ng masarap. Alright. Ganon. And then, paano mo naisip na ba't pala Sweet Root nga, no, Tol? Ma-share na rin natin yan. Well, wordplay lang ng konti sa Sweet Tooth. Tapos, kamoteng kahoy, Sweet Root, ugat, di ba? So, kasi yung kasaba cake, sa mga hindi nakakaalam, kasaba is kamoteng kahoy, yon. Para alam din ng mga viewers natin. So, going back 2021, nung na-build ko yung business na to, dapat magagawa ako ng mushroom farm sa may silang. Silang Cavite. Tapos, hindi natuloy kasi naging Sweet Root siya. Parang, binigyan ako ng kamoteng kahoy. Binibigay ko pa nga sa iba yun kasi sabi ko, anong gagawin ko dito? Yun na pala yung sabi ng tropa na taga silang, Weezo, alam ko may magagawa ka pang mas maganda dyan. Yun yung sinabi niya, may iba ka pang magagawa dyan. Ginawa kong cassava cake. Kasi sobrang favorite ko rin yung cassava cake dati pa. Tapos, hindi ko siya alam gawin. Actually, one click yan. One click yan pero in-improve ko yung lasa, yung quality. Pero yung one click pa lang na yon, shoot na agad sa banga yung lasa, nagustuhan na agad ng mga tao. Tapos, Meeting of Styles ulit na ginanap siya sa Parañaque. Nagtinda ako noon ng Hungarian sausage na pagkain ng mga tao. Tapos, nagbenta ako ng cassava cake. So, nagbenta ako ng cassava cake. 2 pan yung ginawa ko pang 2 days. Kasi 2 araw yung magpe-paint yung mga tao doon. Tapos, natikman nila yung cassava cake ko nung first day. Si Meow, shoutout kay Meow. Pina-reserve na yung kalahati nung ibebenta ko para bukas. Sabi ko, uy, may demand. May demand siya. So, April yata or May ginanap yung Meeting of Styles noon. Tapos nag-work pa ako noon sa BPO. Tapos ito na nga yung time na last day ko sa job. Bakit ako nag-last day sa job? Kasi nirat-rat ako ng boss ko talaga. Napunta ako sa hindi magandang... Well, hindi ko rin naman... Ayoko na lang din mag-comment tungkol doon kung paano nangyari. Basta hindi kami nagkasundo. Tapos, meron akong sobrang personal na... Tol, may aso ka, ako may aso ko. So, dahil sa aso ko, kaya ako nag-resign sa trabaho. Kasi nga, muntik mamatay yung aso ko, tol. Nanganganak yung aso ko. Gusto ko lang ma-excuse ng saglit para maisugod ko yung aso ko sa ospital kasi parang 3 hours na hindi pa rin lumalabas yung sunod na niyang baby nung time na yun, tol. Pero kasi pangalawang beses niya ng panganganak nun. Nung una kasi hindi namin kinailangan siyang isugod sa ospital. Yung pangalawa, yun na pala kailangan na. Nailabas niya yung isa, tapos yung pangalawa na stock. Na actually namatay nga yun eh. Kasi ang tagal niya na stock. Nakaalis na ako. Parang 1 hour na lang bago yung mag-out sa shift. Tapos ginagawa siyang grounds for termination sa akin. So iniwasan ko na lang yung termination. Nag-resign ka na nun, bro. Nag-resign ako. The next day, nagtinda ako ng cassava cake. Nagsimula ako sa 12 pieces. Tapos 100 pesos each. Ang puhunan ko 500. Rekta lang talaga, no? Oo, spur of the moment. Kung ano yung meron sa'yo sa harapan mo, tira lang. Kumbaga, experiment, diba, no? Well, may mga lesson din naman ako natutunan. Tapos, may mga naging rin ako. Hindi may iwasan kasi mag-isip ka na may mga what if what if hindi ako umalis ng company. Kasi malaki din kinikita ko dun, tol. Nagko-commission ako noon, nagbebenta ako ng isa siyang credit card company.
Mm. So, nakapagbenta ako ng mga credit cards, kumikita ako ng 3 digits. 100 din. Nakaka-100 din ako kasama basic pay. Mga minsan 120, mababa sa isang buwan ko nun. Pero gastador ako, wala akong financial literacy nun. So, pero ayun, gastador talaga ako nun, tol. Mga Pero time ano na yun. yung mga lesson na discover mo dun, tol, nung mga era na yun? Well, ngayon, tol, talaga na-realize ko na hindi ka lang dapat umaasa sa isang cash flow. So, marami akong side hustle. Yun nga, yung nagmumural ako. Ginagamit ko rin yung kotse ko. Nagsiservice din ako ng mga deliveries. O kaya minsan pinaparenta. Ganon, nagde-driver ako. Ayun, marami akong ginagawa. Ayoko nababakante kasi ako kasi sayang yung oportunidad para kumita ka ng pera. Ayun, no? Pero okay yung branch mo, bro. Ibig sabihin na napagsasabay-sabay mo yan. Yung branch mo ngayon, saan ba yung branch ng Sweet Root ngayon? Para i-plug na rin natin Meron kaming dito. Cloud Kitchen sa Parañaque. So, more on online orders and pick up siya dyan sa Don Bosco, Parañaque. Tapos, meron kaming branch sa Estrembo, Taguig, formerly Makati yon. Malapit lang kami sa may Tablanza sa 22nd Avenue. Pwede kayong bumisita doon. Open kami araw-araw from 10 a.m. to 8 p.m. Feel free to visit lang. Support natin. Siyempre, ito mga local brands to and subok na to. Makikita nyo po yung page nila, Sweet Root. I-plug natin dito sa taas. And para ma-check nyo yung creatives nila kasi artist po ito si Kuya Wizo natin . Kaya nakita ko yung huli mong ad creatives Talagang tayo bilang mga artist na nagta-transition din sa entrepreneurship, talaga tayo mindful tayo sa mga details kahit sa ad creatives no? Tsaka diyan ko rin nagagamit yung network ko. Syempre hindi naman lahat ng oras kaya kong gawin yung artwork ko mag-isa. So may mga kaibigan tayo diyan, gawa ni minsan si Kevin Malaya, isa yun sa mga magagaling na digital artist din. Minsan si Restock, siya yung gumagawa ng mga kailangan ko sa business. Ako, si Ezek. Marami tayong tropa na artist na pwede mong pakisuyuan na pero syempre nagbabayad pa rin ako. Oo, syempre. Yun din pag sa mga kaibigan nyo, wag nyo nang tawaran, support nyo na rin, di ba? Hayaan nyo sila yung magbigay ng discount. Ayun. Pagbukal lang sa loob para hindi naman din tayo masabihan. And syempre, yun, sila rin ngayon, may mga kanya-kanyang business and anytime soon pwede natin imbitahan dito sa podcast para makita rin natin. Puro more on graphics din to sila Essex, sila Nostra, si Kevin, rin. Si Restock, ayun, graphic artist ng City Hall ng Taguig yan, malupit yan. Sila Kuya Nemo, di ba? Yun, photographer. May mga photographer pa, si Soem, si Nemo, yan, di ba? Lulupit Tapos may mga nag-gallery na mga ka-crew namin sa RPG. Kaya proud na proud din talaga ako dito. Masaya ako na involved din dito sa graffiti crew namin. Solid na mga tropa. Deserve nila mga palakpakan. Saka pagtagal-tagal, isipin mo, nag-evolve tayo sa ganito, bro. Masaya lang talaga. Layo na nilakbay. Anyway. Malayo pa yung lalakbayin. Pero okay na pala may Cloud Kitchen ka. Paano mo na-implement ng Cloud Kitchen ngayon, tol? Parang online lang siya or nakikipwesto? Parang ganun pagkakaintindi ko sa Cloud Kitchen. Hindi, Cloud Kitchen, ibig sabihin, siya, parang online store ka lang. So, parang, ewan ko kung tama ba yung pagkakaintindi ko sa Cloud Kitchen. Pero ganun, kami, online store lang kami. Wala kaming physical store. Kasi doon din talaga kami nagsimula. Wala talaga kaming store. 1 taon na akong mahigit na walang store. Ang dami na kagad natin ito pag-usapan pero 35 minutes pa lang. Kulang pa yan. Ang haba ng ika-catch up namin dito actually. Tagal din tayo hindi nagkita talaga. Huling kita natin, kasal nyo pa, tapos di pa tayo nakapagkwentuhan. Oo nga. Kasi nga, focus na, manganganak na kasi si misis ko noon, kaya di na kami nakapag-usap-usap masyado. Well, anyway, ayun na, tayong mga negosyante as much as possible din po, i-support na natin yung local. Kasi, unang-una, madali nyo kagad sila makakontakt, nandito lang po. Ba't diba? ka palalayo? Diba? Andiyan na eh. Tapos pangalawa, nakaka-support tayo sa local na economy. Instead na pinapadala natin yung halaga ng pera natin sa ibang bansa, puro outsource tayo ng outsource sa ibang bansa. Dito po marami tayong mga malulupit na artist at mga entrepreneur na nandito. Kagaya po nito ni Sweet Root. For franchising na rin ba to soon, tol? Not yet. Inaaral ko pa, tol. Yan yung reason kung bakit ako nagbabranch ngayon. Kasi gusto kong aralin yung operation. Gusto ko sa akin manggagaling yung sistema kung paano siya mag-ooperate. Yun yung inaaral ko currently. Pero 2019 ka na, no? Sabi mo, nag-start 2018. Sa... Etong Sweet Root Hindi, na 2021 lang yan. 2021, sorry. 2021 lang yan nag-start. So, 3 years na ako this coming July.
Which is not bad, tol. Oo, Kasi, tol. di ba, tapos nagka-branch ka rin kaagad, tapos may isa ka pang operation na online, no? Yan. Cavite, abangan nyo. Okay, yun. Oh, soon, sa 13 nga daw, no? 13 ba, tol? Tama. Abangan nyo, Cavite. Ayun. So, ano pa ba? Ano pa ba mga pwede nating pag-usapan, ano? Pagdating sa ganitong pag-i-start ng negosyo, tol, ano ba ang mga maipapayo mo sa mga gustong magsimula rin? For example, ng ganito sa delicacy or iba-ibang pagkain na gusto nila ibenta. Well, unang-una sa lahat, mas maganda sa pakiramdam yung gagawin mo talaga kung ano yung hilig mo. Tapos doon ka magfo-focus kung paano siya magiging profitable. Kasi ano yan tol, sa simula talaga, impossible na wala kang kikitain. Kasi lahat ibabalik mo yun kailangan sa business mo. Pero before anything else, bago ka mag-isip ng kung anong gagawin mong negosyo, pinaka-importante, financial literacy. Dapat alam mo kung paano humawak ng pera, marunong ka ng basic accounting, alamin mo kung ano yung lumalabas, pumapasok, kung nagiging kumikita ka ba o hindi. Kasi kung hindi mo gagawin yan. Kasi yan yung nangyari sa akin nung una eh. Dami ko nasubukan business pero banat lang ng banat. Alam mo yun, lalabas ko yung pera, may papasok, gagastusin ko. Kasi nga, magastos ako dati. Sobra. Ganon. Bago kayo magnegosyo, alamin nyo kung paano yung tamang paghawak ng pera. Mag-ipon kayo. Kailangan maganda na yung ipon nyo bago kayo mag-start ng business kasi may maraming setbacks. Hindi siya straight line lang. Maraming kurba, maraming taas baba, maraming liko. Pagdating naman sa sa pricing, tol, pala random question lang. Para sa iyo, ano yung healthy na profit margin when it comes sa percentage, tol? Hindi natin kailangan mag-eksakto sa iyo, ha. Parang ma-advise mo lang pagdating sa profit margin, ilang percent tingin mo? Magiging profitable. Masasabi ko ng profitable ang business ko at least 30% na yung margin mo. Pero kung kaya mo pang mas lakihan, mas maganda, mas maganda. Oo. Nanonood nga ako ng Shark Tank minsan times 3 talaga. Ganon yung price. Times 3, times 4 yung galing sa manufacturing. Pero kasi yun yung binabayaran mo dun yung trinabaho nila para makuha nila yung ganong pricing, yet still nakukuha mo yung gusto mong quality. And saka ano na yun na kumbaga may economy of scale na yun kasi malakihan yung ipoproduce nila. Kaya mababa yung costing nila. Pero kung ikaw magi-start ka ng ganito retail, we might as well stick with at least minimum 30%. Oo, minimum 30. Kahit 20, basta kumikita ka tapos alam mo kung paano mo i-manage yung kinikita mo. Yung iba nga dyan, napakaliit lang ng porsyento pero volume ang target. Oo, depende rin sa binibenta nyo kung ano yung binibenta nyo. Mamaya kasi sobrang laki na ng perang pinag-uusapan tapos gusto nyo pa rin kumat ng malaki. Hindi pwedeng laging ganun. Depende pa rin sa pinag-uusapan nyo. Pero kung as much as possible kaya nyo maging profitable yung ginagawa nyo, yun yung dapat nyong tutukan. Pricing, alamin nyo dapat kung ano yung cost ng product nyo, tapos yung mga iba pang miscellaneous, overhead, ayun, yun kailangan alam nyo, computing nyo yun lahat. Kasi isa rin yan sa mga naging mistakes ko na yun nga, banat lang ng banat na hindi ka nagko-compute. Pero alam mo yun, may rumorolyo, may pumapasok sa'yo, may nailalabas ka, pero minsan nakakalimutan nating i-grow. Kailangan matuto kang pakapalin kung ano yung hawak mo. Lahat naman talaga So kami rin bro ni Mrs. Di kami sumahod ng for about hanggang ngayon, ang lit-lit ng sahod. Parang ano lang mas pataas pa sahod sa amin ng nagtatrabaho Oo, yun nga, tuwing payday tol, yun yung pakiramdam na ako amo nito pero parang mas marami pa tong pera sa akin. Kasi akala nila, ang dami mong pera porque nagnenegosyo ka. Hindi. Yung business mo yung lumalaki yung pera, ikaw personally. Hindi. Yan yung isa sa mga magiging sacrifice niya sa pagiging negosyante. No? Yung actually dapat yun din ang isang yun din ang isang dapat itanim sa atin na hindi nga rin talaga para sa lahat nga yung magpag-negosyo to. Kasi hindi kaya hindi basta-basta yung risk na kukuhain mo 2 to 3 years ka hindi sa sahod tol. Nakakabaliw yun. Tapos abono pa minsan. Diba? Saan mo kukunin yun? Dapat alam mo lagi, meron ka laging backup plan. Huwag kang mag-i-stick sa iisa lang. Di ba nga sabi, don't put all your eggs in one basket. Ayun, diba? isa rin. So, dapat matuto ka rin na pagkakitaan kung ikaw. Kasi ano yan tatlo yan So, kikita ka na binibenta mo yung sarili mo, yung skill mo. Kikita ka na may binibenta kang product at kikita ka dahil sa pera na ini-invest mo. Ayun. Di ba? So, yun yung mga iba't ibang way para kumita ka. Depende parang yun active, passive, saka
invested or something Oo, like that, diba? investing yun. Basta yun. Anyway, medyo pang ano na yun. May Pang malaliman na usapan sa business. pagka nagsisimula ng negosyo talaga, lahat lang paikot. Yun yung Mm. pinakaunang sacrifice natin ng mga nagsisimula ng negosyo. At hindi talaga para sa lahat ang pagnenegosyo. Kung medyo weird ka talaga at crazy ka, baka nga pwede ka pang negosyo. Pero at the same time, bago ka tumawid sa negosyo, make sure na kaya mo yung work ethic. Kasi ito, medyo mas stressful to kaysa sa... Matinding discipline talaga yung kailangan mong ibigay sa sarili mo. Hindi pwede yung wawalang-yawalang ka lang pag nagnenegosyo ka eh. Unless talaga sobrang angas mo. Sobrang galing mo. Pero posible naman, kaso kailangan pa rin behind, may sistema ka pa din talagang pinapagalaw. Hindi pwede yung banat lang ng banat. Banat ng banat pero may may lesson ka talaga na kinukuha, no? Parang gano'n. Controlled banat. Calculated risk. Kalkulado dapat. Wala lang, nakakatuwa lang. Ano bang plano mo dito pala kay Sweet Root within the next 5 years, tol? Paano mo siya nakikita? Dapat next year, nagpapa-franchise na ako. Kung kaya nga this year, why not, diba? Pero kailangan ko lang talagang masterin. Tsaka marami kang preparation sa pagpa-franchise, tol. Unang-una sa lahat, yung commissary mo talaga or yung main kitchen mo. Yan kasi yung pinakapuso. Ngayon, tol, inaaral ko yung franchising. Andyan yung mga kilala nating master na talaga na pinapanood ko yung mga content nila kung paano magsimula ng franchising. Tapos, inihimay-himay nila kung paano ituturo. Ayun, yun yung mga inaaral ko sa ngayon. Tapos, malawak may mga legal side pa yan. Kung, syempre, dapat yung mga franchisee mo, hindi sila yung nagtitinda ng ibang product. Ganon. Oo, diba? Yung payment system, dapat nasa contract din yun. Dapat meron kayong agreement kung ilang days dapat yung payment nila bago mo makuha. Pag lumampas, ganon, may mga penalty. Oo, ganon, tol. Pero meron ka na rin nalapitan na consultant, pre. Meron ako may re-refer sa'yo kung sakali. Refer mo sa akin. Pero sa ngayon, wala pa more. Kasi mahilig ako, tol, sa self-study, pati nga baking yan. Oo. Wala akong tinake dyan na kahit anong lesson sa pagbe-bake. Kahit sa YouTube University, hindi mo kinuha yan? Ikaw lang talaga, sariling Well, tol, nag-search ako ng kung paano siya gawin, basic recipe. Ganon kasi ako mag-explore sa pagkain. Inaalam ko kung ano yung basic. Tapos, dagdag bawas, tsaka nagsasubstitute ako ng ibang ingredient na pwede. Na mas magiging maganda pa siya. Feeling ko ganun talaga siya pero ako, naging inborn yung curiosity ko pagdating sa pagkain. Sobrang hilig ko talaga sa pagkain, guys. Sobrang laki ko dati. Oo nga, buti nga, umabot ako sa, point na 105 kilos ako. Ngayon, nasa 80 na lang, yes. Diet lang. Discipline talaga. Ang masasabi mo sa ganun na, kunwari, requirement din talaga na, dapat maging masipag ka talaga no? Hindi pwede yung magiging successful ka ng pahaya-hayahay ka tol, no? Walang successful na tamad to. Lahat yung may ginagawa. Minsan nakala mo wala lang ginagawa. Parang mga ducks na gumaganyan lang sa tubig pero hindi mo alam sa ilalim. Ganun talaga. Sobrang paddle talaga sila. Akala mo easy lang sa buhay kasi yun lang yung nakikita mo pero behind. No, tol, no? Di siya madali. Saka talaga yun ang path to success. Wala talagang shortcut, no, pre, no? May nakilala ka na bang tao nakapag-shortcut, tol? Wala, tol. Kahit nga mga nananalo sa loto, pag walang alam sa pag-handle ng pera. Wala talaga. Wala, oo. Babalik at babalik sila doon. Ayun, nakakatulong din talaga yung pagbabasa ng mga books. Pakikinig. Ako, hindi na ako nagbabasa kasi lagi ako nagdadrive. So, audiobook. Mga busy dyan, kung busy kayo, gusto nyong matuto, kahit sa Spotify, makakakuha kayo ng maraming audiobook. Tol, dyan lang ako kumuha or sa YouTube lang din. So, importante rin talaga, no, na tayo bilang entrepreneur, hindi rin tayo pwedeng maging complacent lang na kung ano yung alam na natin ngayon, yun na lang talaga yung pag-iistikan natin. Kasi as you grow your business, aabot sa punto na may kailangan ka talagang bago pang malaman para marireach mo yung next level. Kagaya ngayon yung kay Kuya Wizo natin ngayon dito, di ba? Nag-aaral na siya sa franchising, pinag-aaralan niya yung mga sistema, and kayo yung mga ibang nagsisimula ng negosyo dyan, ito talaga is something of a requirement for us to also improve ourselves to reach our next level. Hindi lang ng sarili, ng business natin, di ba? Ilan na yung staff mo ngayon, tol? 4 lang sila, tol, kasi sa
Hindi lang apat. Maganda na yun kung apat din tol Tapos Hindi, kasi, wala ka ng intervention ngayon, no? Hindi, Diba? tumutulong-tulong din ako. Ako yung nagre-restock lagi. Ganon. Siyempre, trabaho ko yun. Tapos sa kitchen din, tumutulong din ako. Pero may katiwala na rin ako sa kitchen na perfect niya na rin. Oo, natatrain ko talaga. Tapos yung mga tao sa branch, they come and go naman, employees, they come and go talaga. Sa experience ko na rin, ilang taon pa lang akong nagbi-business pero ang dami ko ng taong ganun iba-ibang karakter. Ang hirap, tol, para kang psychologist dapat pag iba-ibang personality tapos kailangan pakibagayan mo rin. Oo, kailangan mag-adjust ka kasi kung hindi ka mag-a-adjust sa kanila, hindi sila magfa-function ng tama. Exactly. Oo, ganon. Isa yun alam mo rin yan. So tayo bilang business owners hindi porket boss ka, ka na, ikaw lang ang susundin. You need to also reflect and adjust according to your employees' personality. Kasi ang mga tao may kanya-kanyang motivation yan Mapapansin mo sa mga employees, may motivation sa yung basic pera, may motivation yung iba sa growth, may motivation yung iba sa affiliation, ma-affiliate sila sa mga successful na mga tao or improving na tao dun sa loob ng business nyo. So mainam na tayong it's a strategy or it's a good move for us business owners na for us to know our employee as well. Hindi lang para sa atin. Kasi ngayon nga rin ang problema ngayon, pag business owner, always taking the credit Pero technically, yung lahat ng mga functioning na parts niyan sa loob, lahat yan nag-aambag. And mag-aambag yan efficiently if you nurture them well. Totoo. Matuto kayong purihin sila, magbigay kayo ng purihin nyo sila pag may ginagawa silang tama, ano ba naman yun, o kaya pag may mali i-correct nyo, pero coaching, diba? Coaching, ganon, aralin nyo kung paano yung approach, iba-iba talaga, tol. Matuto kang makibagay sa tao, matuto kang magpasalamat sa kanila. Exactly. Maging grateful ka sa kanila kasi kung wala yung mga yan, hindi mag-work na maayos yung ginagawa mo. Tulad ko ngayon, na-afford ko ngayong umalis. Nandito ako ngayon, na-afford kong umalis, iwanan saglit yung business ko kasi napagkakatiwalaan ko yung mga tao ko ngayon. No? Yun pa naman ang pinakamalaking currency sa paghawak ng tao, tol, tiwala. Tiwala, tol. Pag wala ka ng tiwala, ang hirap ng paanda rin ng negosyo, tol. Naranasan ko kasi yan na parang nagda-doubt ka sa tao. Yung kailangan din kasi at some point na pag ikaw lumalaki negosyo mo at kailangan mo talaga rin magbigay ng tiwala. Let them have room for making mistakes or room for growth. Kasi hindi mo sila may expect talaga na magiging kasing level ng work ethic mo. Dahil unang-una, hindi naman nila negosyo yan Tsaka hindi sila ikaw. Yun. Ganon kasimple. Hindi sila ikaw. So, alagaan mo sila. Pero maging wais ka pa din, syempre. Hindi ka rin magpapatake mamaya, advantage. tinatarantado ka na pala, pinalalampas mo lang. Hindi ganon. May boundaries ang lahat. Pero so far, tol, pagdating sa ganyan, tol, anong effective sa'yo? Mabait o mahigpit? Tol, personally, aangas lang ako, pero sobrang bait ko talagang tao, tol. Oo. So yun isa pa, don't judge people's looks kaagad don't judge the book by its cover nga, diba? nung una ko sa pagnenegosyo, syempre ang mga nakukuha kong employees, mga kamag-anak ko nung una, pamangkin, bayaw yan. Basta nung una hindi ako kumukuha ng outside na hindi ko kakilala. Tapos, nung nagtayo ako ng branch, dun lang ako nagkaroon ng employee na total stranger talaga. Alam mo yon hindi mo kilala. Dun, wala kang wala kang interview yun. Basta gusto yung pumasok. Nakita ko. Nung una talaga rin, ganun no? Oo. Well, in-interview ko naman siya. Nakipagkwentuhan ako. Inalam ko siya, kinilala ko siya. Pero, not in a sense na may system kung paano mo siya kikilalanin. Unlike now na natutunan ko na. Ayun. Pagdating naman din pala sa tol. Sorry, nakat ko. Okay lang. Pagdating sa ganyan, pag-hire ng kakamag-anak para mag-work under your business, ano ba yung mga pros and cons dyan, tol? Pakiramdaman nyo muna kung sa tingin nyo magiging okay kayo ng kamag-anak mo na yon, no matter what. Alam mo yung may capacity sila dapat na ihiwalay yung professional at personal relationship nyo. So pag work talaga, pag personal lang. Meron kayong boundaries. Kasi ganun ako kamag-anak ko yung kasama ko sa kitchen. Lalo na sa ganito, kailangan kamag-anak mo talaga, someone close mo kasi sila yung pwede mong pagkatiwalaan. Minsan,
Ayan, yan sa ganitong business sa food, lalo na sa ganito na may pinapangalagaan kang lasa na recipe, kailangan mapagkakatiwalaan mo talaga yung tao kasi maraming instances na sa ibang company na Parang pipiratahin, oo, diba? napipirata. So, isa yan sa kailangan mong ingatan. Sa pag-hire naranasan ko na may good and may bad din na nagtanggap ako ng kamag-anak. Pero not all the time naman. Yun din no? Para at least nalalaman natin na Mm. kung ano ba yung balance way na at least makakuha tayo ng lesson sa pag-hire ng kamag-anak. Kasi totally, hindi rin naman siya case-to-case basis siya, tol. di ba? No? Pero kasi priority ko yung kamag-anak ko nun kasi gusto ko sila yung mga una kong taong tutulungan. Kasi syempre, hindi lang naman ako yung tutulungan nila matutulungan ko rin sila in a way na magkakaroon sila ng source of income. 'Di ba? So, minsan nga yung isa kong pamangkin, hindi siya masyadong nasusupport ng parents niya sa pag-aaral niya. Kumbaga, sa akin nanggagaling yung pinang-project niya, mga kailangan niya sa school, pinang-enroll, pinang-allowance. Alam mo yon. So, mas masarap sa feeling na nakikita mo na maganda yung napupuntahan nung naitutulong mo sa kamag-anak mo. In the same way, natutulungan ka nila sa pag-grow ng business mo. Isa rin yan sa mga nawawala ngayon na idea sa pagnenegosyo no? Parang sa mainstream ngayon, ang nakikita mostly is kita. Pero in reality, once you handle a business, dun mo mararamdaman na may mga tulong ka na nagagawa sa paligid mo. Unang-una yan sa mga team members mo. Pangalawa, maaari ka na rin makipag-connect sa ibang negosyo at natutulungan nyo na yung isa't isa. So, yan yung isa sa mga rare parts na naisishare ngayon sa pagpapaandar ng negosyo. Para kasi ngayon sa mainstream, puro flex, di ba? Flex culture. Para sa akin kasi win ko rin yun Saka masarap sa loob talaga, di ba? Yun kasi, yung parang nagiging genuine yung happiness mo, tol. Kasi nakaka-affect siya sa iba. Sa iba kasi, ang tingin nila sa success, pag marami ka ng pera, hindi. Mas masarap sa pakiramdam na nagiging success mo rin yung success ng iba kasi nakatulong ka sa kanila. Exactly, tol, yun. Magandang lesson yun para sa atin today. So, almost 1 hour. May gusto ko bang i-shoutout pala, tol, bago tayo 1 hour lang naman tayo. Oo nga pala. Sinashoutout ko muna yung fiancé ko, si Charmaine. Salamat. Palagi nakasuporta yan sa akin, tol. Grabe, sobrang siya yung backbone ko, tol, sa pagbe-business ko. Yung mga times na naglalaps ako, nandiyan siya palagi, tol. Tapos, ayun, syempre yung mama ko rin. Shoutout sa Ermat at Erpat din ng misis ko na laging tumutulong din sa akin. Hindi lang parents ko, parents din niya. Tumutulong din sa amin sa negosyo ko. Malaki ring ambag nila sa akin. Tapos yung mga kaibigan ko, kayo, sa mga taong nakapaligid sa akin, yung RPG crew. Yun lang. Tsaka yung mga crew ko sa Sweet Root. Yan. Sila Benedict, sila Hana, yan. Maangas. At iba pa. Hindi ko muna mention yung iba. May gusto ko pa bang iiwanan na mensahe para sa audience natin? O? Well, ako personally, hindi pa ako successful. Para sa akin, papunta pa lang ako pero malayo pa. Pero alam ko makakarating ako doon. Magtiwala lang kayo lagi sa sarili nyo kasi kung hindi kayo magtitiwala sa sarili nyo, sino pang magtitiwala sa inyo? Number 1 yan. Lakasan nyo lagi yung loob nyo. Huwag kayong matakot sumubok ng mga bagong bagay kasi hindi nyo alam kung ano yung gagana para sa inyo. Tulad nga ng sinabi mo, ang layo ng tinalon ko sa art. Diba? Sa music, biglang nag-food ako. Pero sa loob ko, yun talaga. Kung ano talaga, tsaka kung mahal nyo talaga yung ginagawa nyo, masarap na sa feeling na nagagawa nyo siya, what more na may balik siya sa inyo. Ayun, exactly, diba? Alright, so yun. Tatapusin na lang natin agad ang episode para hindi rin naman mapagod to si Brother Wiso kasi malayo pa ang babiyahihin niya. Saka syempre, pagbabanding din kami. Yes. Check nyo pala, Sweet Root 2 na yung branches nito, online or physical, pwede nyo puntahan sa Makati. Plug ko dito yung page ulit. Ayan, ito yung nila. Ilapit natin yung cupcake dyan nang makita. Ito tolo. Paano na nga lang. So, sarap! Naway nakapulutan nyo ng mensahe at kahit papano konting aral. Hindi naman kami pa talaga successful. We're still on the way. Hindi naman kasi ang success naman is not the destination sabi nga nila, it's the journey. Once kaya pag ginagawa mo yung gusto mo at basta sumusubok ng bagay, mali nga natin, di ba? At some point in time, magdudugtong-dugtong na lahat ng pinagtatrabahuhan natin. So, huwag kayong matakot sumubok ng mga bagay at mag-explore.
Kagaya namin, hindi naman galing kami ng art scene. Pero iba-iba yung mga negosyo. Ako, e-commerce. Si Wizo naman sa food industry siya. O, yun. So, maaari nyo ring i-explore yung sarili nyo sa iba-ibang bagay. So, yun muna. Good evening sa lahat or good day dyan kung umaga. Maraming salamat sa panonood ng Mindshift Podcast and thank you kay Brother Wizo dito. Shoutout to RPG Crew, Mrs. ko, baby ko, and to all the viewers. Bye-bye! Kita-kits sa susunod na episode.